Naputulan tayo ng spring guys. Nag-top speed tayo ng 120 tapos naputulan naman tayo ng spring. Awit. Bali dito guys babaklasin na natin yung panggilid para ma-check natin kung ano ba talaga yung nagisira guys. Mukhang positive guys, sa putulan nga tayo ng spring. So, check natin to guys. Ayun no, may tumutunog. Positive nga. Awit. Awit. Buti na lang guys, may nakita tayo itong mga pinagpalitan to sa mga ginawa natin dati. Pagkakalala ko galing to sa ibang motor yung Euro na Samurai. Yung copy ng Click 160 yan muna kakabit natin pansamantagal guys. Wait oh. The moment of truth guys. Tanggal nga siya. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Ayan guys, baklasin na natin to guys. Nag 120 ka lang, bumigay ka na. Grabe ka naman. Kuya. Positive putol. Tatanggalin na rin natin itong iba. Ang brand nga pala na ito guys is TSMP na 15 RPM. Bumigay agad siya. Tapos yung lining natin guys pang NMAX to. Ayan guys oh. Pero sa click ko nilagay. Ayan, NMAX siya guys. Ayan. Ayan guys, kakabit na natin to. Yung galing sa Samurai na stock latch spring niya guys Papalitan na lang natin to guys pag nakalabas tayo para bumili tayo ng siguro mag 1 to RPM na lang ako guys. Masyadong maungol kasi yung 1.5 para sa akin. Sige guys, kabit na natin to. Pagkakabit na ito guys, mas madali siya ikabit kasi mas malambot yung spring na to. Pagkakalam ko ang stock spring is 800 RPM. Kaya di tayo mahirapan magkabit na ito.
Okay na guys. Bit natin ngayon yung plate ng lining. Dito guys kakabit na natin yung center spring. Medyo nahirapan lang ako sa pagkabit ng center spring guys kasi 1.5 RPM to guys at sobrang kunat talaga niya ikabit. Tip lang din guys, pagka magbabalik kayo ng torque drive nut, make sure lang na maayos ang pagkalapat ng tornilyo para maiwasan yung pagka lost thread. Kadalasan kasi nagiging issue yan, yung lalo na yung mga gumagamit ng impact wrench, tapos kahit hindi pa nakalapat yung torque drive nut, babarilin na kaagad nila. Tendency nun guys, slide yung pagkakalapat ng tornilyo, masisira ang thread. Doon nangyayari yung mga bumabaklas yung lining habang tumatakbo dahil nabubunot yung nut. Kaya make sure na nakaayos guys. Bago nyo barilin guys, make sure talaga na maayos yung pagkakain ng thread para hindi kayo magkaroon ng aberya. Guys, kakabit na natin. Ayan guys, medyo matigas talaga yung pagbalik nyo guys. Kailangan nyo munang ibuka yung torque drive nyo para mapasok nyo yung pinaka torque drive nyo sa ehe. Kung hindi nyo bubukayin, hindi nyo mapapasok guys. Tapos guys, tip naman sa paghigpit guys, pitik-pitik lang kasi baka naman din malosted yung pinaka-ehe. Yung tension nyo lang talaga guys, yung alam nyo masakit natin, hindi rin sobrang luwag. Testing na natin guys. Testing na natin guys kung okay na guys. Ayan guys, kakabit na natin. Babagsak muna natin ito. Tapos guys, tips ko lang para sa mga newbie na nagbabaklas ng crankcase. Yung pagbalik nyo ng crankcase bolt is may dalawang maliit dyan, dalawang malaki. Huwag nyong pagpapalitin kasi maaaring tumagas yung langis, mabutas yung crankshell ng makina nyo guys. Bali yung tatlo na yung bandang makina guys, dalawa, isa sa taas, dalawa sa baba, malapit lang sa makina guys. Makikita nyo naman yun, tandaan nyo na lang din pag nagbaklas kayo. Kasi marami na ring nangyari na ganyan, mga nagpo-post sa Facebook na pagbaklas ulit nila ng crankcase nila, pagbunot nila ng bolt, tumatagas na yung langis kasi maling bolts yung nasalpak nila. Ayan guys.
Testing ulit tayo guys. Okay na guys. Kanina kasi guys, kahit nakaminor lang siya, umiikot yung gulong. Kaya suspecha ko agad may naputol na spring. Lalo't pinakita tayo na pinagputulan nito guys. Pakita ko lang sa inyo. Okay, so bala ko bumili na lang ng JBT na 1,200 RPM guys, kasi masyadong mahiyaw siya pagka bot spring 1.5. Nahihirapan ako sa pagtono, puro ungol lang, ayaw tumulo. Okay na.